Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 33. Ito po ang sabi: Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpala niya ang tahanan ng matuwid. Ito po ang sabi ng Panginoon sa talatang ito, mga kapatid, na sinusumpa po pala ng Diyos ang tahanan ng taong masama. Alam naman po siguro ng tao kung ano ang ibig sabihin ng masama at kung anong ibig sabihin din ng mabuti. Kaya itanong po natin sa mga sarili natin kung tayo po ba ay naging mabuting tao sa paningin ng Diyos o naging masamang tao po ba tayo sa paningin ng Diyos? Dahil po kung tayo po ang isang tao na gumagawa ng kasamaan, ay sinusumpa po yun ng Panginoon. At ang tao din naman po na matuwid sa mata ng Diyos, na gumagawa po ng kanyang mga kautusan, ay pinagpapala po niya ang taong matuwid sa kanyang paningin. Kaya napakaganda, mga kapatid, na kung tayo po ay nabubuhay, ay dapat po tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos dahil pinagpapala po tayo ng Diyos pag tayo po ay isang taong matuwid. Siguro alam na po natin kung ano po ang ibig sabihin ng taong matuwid. Siyempre, hindi ka gumagawa ng mga kasalanan, hindi ka gumagawa ng mga masama sa kapwa mo tao, at lalong-lalo na sa Diyos. Ano po ba ang mga kasalanan para sa Diyos na ayaw ng Diyos na gawin po ng tao? Marami po, mga kapatid. Marami po. Hindi lang po sa mga pamamagitan ng mga karumal-dumal na gawa ay nagiging masama ang isang tao. Baka isipin kasi ng tao na tsaka lang naging masama ang isang tao kung gumagawa na siya ng, halimbawa natin, yung pagpatay, yung pagnanakaw. Example lang po natin yan, mga kapatid. Pero marami pa pong mga bagay na ginagawa ng tao na masama sa tingin ng Diyos. Ano po ang mga yun? Una na po dito, na sa tingin po ng mga tao ay okay lang po sa mata ng Diyos. Yung paninigarilyo, yung paglalasing. Akala po kasi ng tao okay lang po yun sa Diyos. Pero nagkakamali po tayo, mga kapatid. Dahil yan pong mga gawa na yan, pag once na gumagawa ka ng mga bagay na nakakasira sa kalusugan, na nakakasira sa iyong katawan, pag nakakasira sa iyong physical body, ay masama na po yun sa paningin ng Panginoon. Ang paninigarilyo nakakasira ng baga kasi nakakalanghap ka ng nikotin na pumupunta sa baga. At ang lagi namang paglalasing nakakasira din ng atay. Nakakasira po ng atay ang sobrang alkohol sa katawan. At hindi lang po siguro yan, hindi lang po siguro atay lang ang sinisira, mas marami pang organ pero hindi lang natin alam. Yung mga simpleng mga bagay na yan na ginagawa natin, mali. Masama po yan sa paningin ng Diyos. Bawal po yan sa Kanya. Kaya dapat maintindihan na po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na kahit yung mga bagay na yan ginagawa lang nating simple, binabaliwala lang natin yan. Hindi natin iniisip na masama na pala yan sa Panginoon, sa tingin ng Panginoon. Kaya ang sabi niya dito sa talatang ito, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Napakaganda po, kapatid, kung susundin lang po natin ang pagiging matuwid sa mata ng Diyos. Kung sino man ang makapanood sa video kong ito, mag-isip-isip na po kayo sa sarili ninyo. Habang may panahon pa, mga kapatid, magbalik loob na tayo sa Panginoon habang hindi pa huli ang lahat. Dahil habang nabubuhay pa po tayo,
may pagkakataon pa po tayong magbalik loob sa Diyos. Hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Isurrender natin ang buhay natin sa Kanya. At tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng mga buhay natin. At susunod tayo sa mga kautusan niya. Diyan po natin matatanggap ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. God bless us always.